Docs na. Hindi na out of this world, out of this box eh. Ngayon babalikan natin ang katanungan. Mananatili ba ang kaharian sa number 1 o pwersa na ng Game 3 ang hukbo, ang resistance? This is game number 2 para sa RRQ Kaito at TNCZ4. Kung babalikan natin yung game ng RRQ kontra Onyx, eh napatunayan ng Onyx na kayang-kaya talagang paduguin ang mga hari dito sa MDL Season 3. And for TNCZ4, knowing how they play, knowing their aggressiveness, pati na rin yung pag-control nila sa mga objectives, eh pwede nilang gawin yun sa RRQ. Hindi naman si Xnova at si Kyurem para mag-best friend eh. Oo. Talaga, hindi na talaga yun shoo away. Maghihiwalay, no? Maghihiwalay yun. Nakalimutan ko yung word. Shoo away eh. Pero yun naman yung ginagawa kasi ng isang Grak ni Xnova. Binibigyan lang niya ng onting peligro si Ajay. Parang first time magagamitin to, Ajay. Parang pwede ka namin aurahan dito. Tsaka ang maganda dito, yung pagpili ni Sai ng Roger, kulang kasi yung, hindi naman kulang, pero hindi exact yung sustain na pwede manggaling sa TNC. Kaya appropriate ngayon yung Roger para sa RRQ. Si Sai medyo umisa lang eh. Paisa nga. Paisa lang eh. Napikon si Kyurem eh. Tinalunan yung si Denjiro. Pero sa bagay, pag may asong kumakagat sa'yo, tatalon ka talaga eh. Tama naman. Mapapatalon ka. Oo, pero sinubukan ni Denjiro na palambutin yung baka ni Kyurem. In-electrocute eh. Kunachi ba kasi? So wala eh. Hirap pa. Mahirap. Wala pa siyang ganun damage. Si Ferds ngayon, tinatatlo ang Wild One. Ayaw kasi nila mag-level 4 kaagad si Purge bago magkaroon ng turtle. Pero si Purge yan eh. The Wild One yan, kahit 4 pa kayo, kakayanin ko kayo. Tama din naman. Ngayon si Ferds, alam niya na nandiyan din naman si Minguin. So medyo tumatapang. Pero ayan yung turtle. Walang pakialamanan yung dalawang jungle. Sila na mismo nagsimula pero nandito din naman si Xnova. Nagpapa-level 4 lang naman doon si Pure. Level 4 na si Kyurem compared kay Xnova na level 3 pa lang. The threat of the Minoan Fury is imminent. Si Xnova ngayon ay mapapop ang kanyang power of nature. Pero andyan si Minguin yung mga dispersion, rotation, duality, and diversion kailangan mag-ingat kayo. Minguin pa-flicker out ngayon, kaya naman TNCZ4 have full control of this turtle. Pero si Purge, gumaganda naman yung pwesto. Nanlilikod si Purge, nanlilikod din si Denjiro. Diversion play. Nang sacycle lang talaga ngayon ng RRQ Kaito. Ginamit na nga din yung Electrifying Bigs. Fury pumasok na with the Minoan Fury. Pero si Purge, nandun pa rin sa Turtle Pit. Gusto talaga makaisa ng RRQ Kaito. Last and Santi coming in from Sharp at makukuha pa rin ni Denjiro, the king of the jungle. Kala ko mabubuhay pa si Xnova pero mukhang di pa lang yung kinopyang wild charge na magbubula kay Vin. Napaparusahan ngayon paunti-unti ang side ng RRQ Kaito. Denjiro! Mapapalayo ngayon si Denjiro, hinahabol ng 3 Brusco. Pero makakatakas din naman, Minguin nandyan. That's gonna be a 2-for-none trade for TNC. Pero RRQ, nakuha nila yung turtle. Medyo nagkakabigayan lamang naman din si Ajay sa, sa basic, sa mga pa-skills. Pero yung ginawa ng RRQ, stun mo, Retrico. The classic. Yun talaga eh. Bonus na lang talaga sa TNCZ4 na naka 2-0 sila. Kaya nasa kanila yung kalamangan. Pero gusto ko din talaga yung decision nila na ipag-stay si Kyurem sa middle lane para ma-reach niya yung level 4. Kasi kung mapapansin mo sa Turtle Pit na yun, level 3 pa nga lang si Ben eh. Oo, tas the fact na nakuha pa ng RRQ Kaito yung turtle, hindi magle-level 4 agad si Bin kung hindi siya nagpunta sa mid. Tama. Diba? Hindi niya nakopya yung wild charge, hindi sana sila nakakuha ng dalawa. But still, TNCZ4 will get this lead, 285 on the count. Pero si Denjiro, parang ang sabi niya, sige pre, stun mo. Unbothered. Retrico lang. Kahit hindi ako utility, kahit hindi ako pwede magtagal-tagal dyan sa Turtle Pit, huwag ka mag-alala, hindi ko kailangan ng maraming oras. Okay, si Sai. Sinusubukan dito na puntahan ng TNCZ4, pero may grok eh. May grok eh. Makunat yan, and at the same time, hindi mo masastan pag na-activate mo yung passive eh. Pag nasa pader yan, hindi mo dapat pansinin yung grok pag nasa pader yung grok. Ngayon, tuloy-tuloy pa din naman. RRQ Kaito. This is clearly a different story nung game number 1. Nung game number 1, pag nakakita ng away, gulo, andyan yung dalawang kupunan, pero ngayon medyo sumisistema na. Maingat, disiplinado. Objective ngayon ang gusto ng TNCZ4. Si G actually, rarely yan mag-back siya.
Nag-back siya ngayon kasi gusto talaga nila makakontain yung mga neutral objectives. Gusto nila makontain ng Wild, pero what a good reset coming in from Xnova. Yung wall. Pero si G, paikot-ikot lang. Ikot-ikot lang at nakakapikon talaga yung ginagawa ni Xnova with the Guardian's Barrier. Tama ka. Pero namataan nga dito kung saan nagtatago si Qrem. Ginamitan na nga ng Wild Charge. Then Zero going for the backline. Ginamit na nga Electrifying Beats onto Vin. Pero yung kumpo ng TNCC4 nandyan pa rin. Na-reset na naman ni Xnova. Sabi ni Denjiro, men, nag-ulti ako pero wala pa akong damage. Reset natin to. Yung call kanina, stun mo, Retrigo ngayon. Reset mo. Reset mo, Retrigo. Ay, pero this time, si Gia makakakuha. Follow-up damage coming in from the Qrem. Ang ganda ng pag-stun nila on to Mingguin. And this time, maaga nila na shutdown itong Mingguin. Pero si Ferds, tignan mo yung top lane. Akala ko makukuha na yung top, yung second turret eh. Pero tama ka, nagtrabaho muna si Ferds. Sabi niya, dyan muna kayo o abarts muna ako. Pero yan talaga yung personality ni Ferds eh. Hindi siya papansin sa una. Sa mid, sa gitna siya papansin. Mamaya, kung saan-saan na nang gagaling. At si Sai, still 0-0-0 para dito sa Roger na to. At si Ajay naman. Grabe! Harap-harap ang diversion play. Psycho Nag-connect lang! naman ng wild charge ng Psycho. Pero si Ajay pumasok ngayon with Zaman Force. Naipit nga dito ni Xnova. Pero ito na si Ferds. Nagpapapansin na yung The Wild One. Nakaisa na. He wants to make it two. Pero nandiyan naman si Sharp with the last insanity. Hindi enough ang kanilang damage. At to the rescue na naman si Mingguin. Mapapalayo ang TNCC4. Pero RRQ ka ito. Nakakuha ng una nilang kill. Pagtalon ni Sai, biglang bumalik eh. Yun yung pinaka-obvious na diversion play sa buong buhay ko. Hindi na yun. Parang hindi na nga diversion yung ginawa. Talagang obvious play na eh. Obvious na obvious. Sabi ni Mingguin, pre, kailangan na ng tulong doon. Saan mo gusto? Sige, sa harap. Sa harap. Man, actually nga tinitignan ko kung nang sa Psycho lang si Mingguin eh. Pero nung kinasay yung diversion play, nakatingin ako sa minimap, nakatayo dun si Xnova. Nandun, sabi niya, sige pre, ilapag mo. Ilapag mo lang, akong bahala dyan. Aanuhin mo ang Flicker Wild Charge kung may diversion Wild Charge. Kasi nandun, oy, teka lang, wait, isang palo ng duality, kalahati ng Piraga, armor, na meron itong si Sharp. Ang bilis. Good sign to for RRQ Kaito. Top lane. Pero look at the top lane. Sino ba yung nagtutulak? Kasi parang si Birds. Si Denjiro. Denjiro. Nagpalit. Nag-shifting sila, men. Una, si Bird, sabi niya, ship ko ngayon eh. So, tumulak siya ng isa. Tapos sabi niya, Denjiro, ship mo na. Ayun. Nag-sweep, nag-sub. Substitute play. Kaya pala, kahit nakikita natin si Bird sa mapa sa baba, may nagtutulak pa pala sa taas. And that's gonna be Denjiro. And last turtle up for grabs, TNCC4 ang unang nagsisimula ng huling pagong. Tuloy sa pagposisyon, tuloy sa pagsilip din naman ang kaharian. Mingguin, nagda-diversion play. Sa harap, nandun yung dalawa pero walang kasama. Nagsisegue na pala, nagsicycle lang pala. Pero makakuha pa rin ng TNCC4 ang unang huling turtle. Fury, magandang pasok with naman ng Fury. Si Xnova ang gusto nilang mataan doon. Napa-flicker out nga ang Grok dito. Vin, nakuha naman yung wild charge. Pwede nila gamitin anytime. Si Birds! Pero si Birds, nagtatrabaho. Shift na naman daw niya ngayon, Joshi. Ay, sabi, okay, tapos ka na, Denjiro. Ako na ulit, panibagong araw. Oh, si Sharp! Si Sharp! Oh my goodness! Naisahan ni Mingguin, pati na rin ni Denjiro. At yun yung trade na hinahanap nila. Tas all throughout si Sai, nagsishifting din sa taas, Joshi! Ang trabaho nila dito, sige, gumawa kayo ng play, gawin nyo yung gusto nyo sa mid lane. Basta ako, sabi ni Sai, magtutulak ng tore doon sa taas. Basta ako, sabi ni Ferds, magtutulak ng tore sa baba. Tamang-tama talaga yung sinabi kanina ni Butters na let's divert the attention away from Sai. Ay, yun yung keys to victory ng RRQ. At all this time, hindi natin napapansin yung Roger. Nandun na lang atong socket na rin eh, Mingguin. That's alarming dahil yan ang roamer. Si Ferds parang itong si Ferds, mag-aabang muna siya. Okay, nag-break muna siya. Teka, si Ajay, parang hinihintay na si Ajay eh. Isang maling silip, maaring buhay ang kapalit. Qrem, hindi rin naman niya alam kung nasa nagtatago si Ferds. Pero si ayan na si Ferds! Wambo! Combo! Ajay! Delikado! Zaman Force! Ginamit! Pero si Ferds, ngayon, ang nangingibabaw, kinakailangan niya backup flicker in! Pero nandiyan yung reinforcements coming in from TNCC4 at maiisahan itong si Wild One. Pero to my version play para makakuha ng tore sa mid. Inalay ang buhay para tore ang kapalit. RRQ worth it yun dahil si Ferds mabubuhay, yung Tori sa gitna, hindi.
Oo nga naman, ang Tama. hero nag-respond, pero ang Torre hindi. Tsaka Pero si TNC4, si Saino naman nagtutulak sa baba kanina lang. kung ano-ano ang nangyayari sa sobrang dami ng nangyayari sa mapa. Oh, may shifting na naman sa taas ha. Oh, si Denjiro na naman daw. Oh, may shifting, may shifting. At hindi ngayon hindi makapalag yung TNCC4 kasi parang, teka ba't parang laging kulang sila? Pero, Electrifying ay, yung beats. damage! Ang sakit na. Nasasaktan Up. dito si G. Diversion play. May papunta pa doon. It's gonna be X-Nova mag-isa. Naghahanap ng target. Wild Charge ready to be expended. Pero Vision Gaming lang pala ang gusto ng RRQ kahit doon. To zone out para makapwesto sila sa Lord. Si Perds, may iba na namang trabaho. Nagna-night shift na si Perk. Parang hindi ko na nakitang nag-5v5 yung RRQ Kaito. Ang strength ng TNCC4 ay 5-man clash. Last Insanity, Minoan Fury, Platina rin yung Zaman Force. Alam yun ng RRQ. Kaya tara, huwag tayo magsama-sama. Segway tayo. Dinadaan sa macro ng RRQ Kaito ang TNCC4. Men, kung ako yan, malilito na ako kung anong kailangan kong unahin kasi at some point may nagpupush sa taas, may nagpupush sa baba. Kung may namamatay naman sa kalaban namin, nagpupush sila bigla sa gitna. Ay, dito lang tayo nakakakita ng Lord na nagpi-flicker. Dahil sa mga Guardians Barry. Nag-flicker eh. Nasa labas sa kanina, flicker pa loob. Diversion. X-Nova at Mingwin yung nandun. Sino ang may kita nila? May kita nila kung nasan si G. Andiyan si Mingwin. Tutuloy pa Dispersion nila. rotation. Masakit ang pinapakita dito ni Mingwin. G, Si Ferds. sumusugod Si dahil Ferds. nakalalay din naman si Ajay. Ferds, transitioning sa middle lane ng TNCC4. Tingnan natin. Babalik Babalik sa sa bottom lane, pero dito sa Lord fight. X-Nova, Wild Charge gumamit na last insanity. Si Sharp ang nakakuha ng Lord. Nakakaisa pa sila. Si X-Nova mawawala. Pero pasugod naman ng RRQ Kaito. Nakapush si Ferg doon sa baba. Pero this time gusto niya sumama sa gera. TNC napapalayo. Electrifying beats coming in from Denjiro. At napapalayo ang buong ukbo. Pero masosustain nila ang damage ng Kingdom. At ngayon sila naman ang bumabawi ngayon. That's gonna be 3 members down for RRQ. Pero look at Sai. One transformation in. Make it 2 dahil naka-double kill na nga siya. Kyurem na ata ang susunod ngayon. Pero si Ferg naman na makakuha ng kill. Bigla na lang iniisa-isa ang buhay ng TNCC4. Tatlo na ang tumumba. Ngayong tatlo ang oopensa para sa RRQ Kaito. Diversion Pauwi dahil kinakailangan nila i-clear yung Lord na nakuha ng TNCC4. Kahit papano, ang ganda ng performance ng Hukbo. But the problem is RRQ Kaito always has a backup plan. Kanina ginamit nila yung plan B, plan C. Feel ko ngayon plan D na yung ginagawa ng RRQ eh. Baka plan E o plan F, lahat na ng letra sa alphabet. Plan F, plan Purge. Tama, plan Purge. Plan Purge na ang pinapakita ng RRQ. Ang sabi ng RRQ, anong plano? Ang sagot nila, aeroplano eh. Aeroplano, lumipad saan ang parte ng mapa. Lumipad yung Born to be Wild to, pero lumipad ang kanilang teammate. Lumipad ang kanilang Pero ngayon, nakikita na natin yung investment ni Sai sa kanyang sarili. All Ayan. throughout, hindi siya sumasama. But this time, 201 KDA, nararamdaman mo na yung kasakitan ng isang Roger Goldlane. Tsaka yung Louie. Ang daming problema ng TNCC4, pero alam mo na may sagot eh. Alam mo na nandyan yung damage output ni Ajay, yung kunat ni G is enough. And imagine, they've secured that Lord down against RRQ Kaito kasi nga naman laging nawawala, laging kulang yung RRQ Kaito because sa ginagawa ni Ferds sa split push. But this time, kung sabayang bigkas ang usapin, no doubt TNCC4 yung lamang doon. Agree, sobrang agree ako doon. And we have to commend again Sharp. Last Insanity, beautiful play just to secure the Lord. Oo, nabawasan sila ng 3 miyembro doon. Pero that Lord steal from TNCC4 ensured them na hindi mababasag yung inhibitor nila sa baba or sa gitna. Nakakaisa ang RRQ Kaito dahil sa 3 kills na ginawa nila after the Lord take from TNCC4. But this ensures TNC na may oras pa tayo para makabawi. Kaya naman, may clear wave. Harit pa din to. Valentina pa din. One good setup mula sa Minotaur. Pero napipigilan kasi sila. Si Mingwin. Siya yung nagiging pampigil kapag nagdikit-dikit yung mukha ng TNCC4. Oh, Firaga, mawawala na nga Ang ba? bilis ng galing ni Sai. Ang bilis. Ilang bullets lamang. Inawala na halos ang Firaga armor ni Sharp. Up, Ferds. Ganda lang. Jumajab straight uppercut, left hook. At kinukuha na nga ng RRQ kahit ang resources ng TNCC4 pero matatag pa rin ng Hukbo. Dinedepensahan pa rin nila ang second lane, mid lane. Second turret nila, Josie. Oo, hindi pa maabot sa inip. Hindi pa inhibitor yan. Pero yung Lord, kakayanin ba ng TNCC4? Kasi
Well, technically, meron silang kakayahan. Sila ngayon nakasecure nung kaninang Agree. Lord. In terms of neutral objective takes, lamang na lamang talaga ang Oo. TNCC4. Mas lalo na pag 5v5. Pero kailangan nila isipin nasaan si Sai, nasaan si Ferds. Yun yung problema na kinakaharap ngayon ng TNC. Pero ngayon, nag-commit na ng electrifying beat si Denjiro. Pero tinan mo, Mingwin, nahatak, na-vacuum yung apat. At si X-Nova ngayon nakakonceal. Si Patigil Sai, din yung si Wild Sai, Gun. si Si Sai, Sai. nandun na nga Pulano. Pero secure pa rin ang makakuha ng Lord doon. Bumabawi ngayon ng Kingdom. Denjiro picks up a kill. Diversion play nandiyan na natin. Sino nga dyan? Si Mingwin. Pero si Ferds pa rin ang nakakuha. That's 3-4 members down and si Vin na lamang ang natitira. Mukhang hindi na kakailanganin para depensahan ng Lord kasi bago pa lumabas, opensa ang kaharian! At ang kaharian sa loob ng 5 linggo, hindi pa rin natatalo! Viva RRQ! Viva! What a wild ending for RRQ Kaito as they extend their win streak sa MDL Season 3. 5 weeks. Wala pang